This is the vlog where I wanted to speak about Jesus, and ang title po ng topic natin ngayon is nasa gitna ka ba ng bagyo? Problema ba? Ang ating text ngayon ay Luke 8:22 to 25. So tingnan natin po sa English. Luke 8:22 to 25. One day Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they got into a boat and started out. As they sailed across, Jesus settled down for a while. The storm, fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water, and they were in real danger. The disciples came and woke him up, shouting, "Master, Master, we're going to drown!" When Jesus woke up, he rebuked the wind and raging waves. Suddenly the storm stopped and all was calm. Then he asked them, "Where is your faith?" Ngayon, pag tinagnan natin naman sa Tagalog, ito nakasulat. Isang araw, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng mga disciples niya. Sinabi niya, "Tumawid tayo sa kabilang side ng lake." Ganun nga ang ginawa nila. Nung nasa dagat na sila, nakatulog si Jesus. Biglang sumama ang kalangan, lumakas ang hangin sa boat, at pinasok ng tubig ang bangka. Kaya pangano silang nilapitan ng mga disciples ni Jesus at ginising siya. "Master, Master, mamamatay na tayo, sabi niya." Tumayo si Jesus at sinaway ang hangin, ang malalakas na alon. Tumigil ang mga ito at tumitingin ang lahat. At sinabi niya sa mga disciples, "Nasaan ang sisi?" Namangha sila at natakot. Sinabi nila sa isa't isa, "Sino kaya siya? Pati ang hangin at ang alon sumusunod sa kanya." So sa pinag-uusapan natin ngayon, mapapansin natin na si Jesus kasama ng mga disciples ay na sila na hindi lawa. Parang katulad ng Laguna Lake. Ang Laguna Lake sa Barson. So mapapansin natin pagkamangalit, pagkaano, may sumalit ng mga taas na binahangin. So sa taas ng alon ng mga bangkayan, kahit may fish pen pa sila sa tabi, ang nangyayari, tumatabi na rin sila sa hindi na sila gumigit na sa lawa kasi nga wala ring sasaklolo sa kanila pag nagkataon. So mapapansin natin dito, una ang nangyari, natulog si Jesus habang naglalakbay sila. So sa paglalakbay nila, mapapansin natin na kasama nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. Kapag lumalakad ba tayo sa pang-araw-araw, inisip ba natin kasama natin si Jesus? Inisip natin kasama lang natin ang mga taong bumabiyahe. Madalas kasama natin ang sarili natin, hindi na sabi talaga, kasama natin ang sarili natin. Hindi sa lahat, kasama natin yung mga tropa natin, mga kasabay natin sa lati, sa jeep, sa bus. So, nakakatawa kung kung naglalakad siya. Pare-pare yung bumibig dito sa tanong ni kasama yung mga disciples sa kabilang side ng lake. Kailangan nilang sumakay ng bangka. Kaso lang may dumating na bagyo. Pagdating ng bagyo, yun na, natakot na sila. Nakalimutan nila kasama nila. So nung dumating yung bagyo, ano ba yun? Ano ang lilibig ng bagyo sa pagkatao natin? Katulad ng mga disipulo. Natakot ba siya? Natakot ba sila? Nakaramdam ba sila ng kaba? Siyempre, higit sa lahat, pag-aalala kasi nga, ano na, malakas na alon, ang hangin, yun, pinapasok ng tubig ng bangka. Ngayon guys, nung bata-bata pa, nakaranas ako na sumakay sa bangka. Dalawa kong tito yung parang tito ng region. Kasi ano pala, hindi pala yung music. Music lang pala. Lumakas yung alon. Tatlongan. Tapos ako, hulog yung chinelas. Nasuhin ko na. Parang nataranta ako. Nasagi ko. Tapos nahulog yung chinelas.
Yun. Galit sa akin yung tito ko kasi nga nahulog yung pinelas niya. Ngayon kami na nahuling isla kasi wala na sa isang pinelas. Malapit man kasi yun. Dagat din sa dagat. So, pag malaki sila, alam na. So, habang niyuyuglig ko na bagyo na yun, yung bagyo o yung lakas ng daluyong ng hangin. Naalala ba nila? Natakot sila kasi yung mga mahal nila sa buhay. Siyempre, pagka yung mga dependents natin, yung mga nakaasa sa atin, kapag may mangyari sa buhay natin, naisip natin sila. Kaya nga tayo nagtatrabaho, nagpapakatyaga sa buhay, pupuyat, kinakalimutan yung sarili, sinusugal pag yun sa lusugan kasi dahil sa mahal natin sa buhay. Isa sa mga kinatatakotan natin is yung baka hindi natin matuloy yung pangarap. Yes, pangarap. Marami tayong pangarap sa buhay. O kaya may iwanan ng jowa mo. Jowa bago. Nasawa na kasi ako. Saan ang pananampalataya natin nakadepende? Sa work ba? Ibig sabihin ba kapag namatay ba tayo, yun ba? Hindi na natin matutulungan yung mga dependents natin. Saan ba ka na-depende yung pananampalataya? Sa title ba? Kapag wala na bang title, hindi na ba tayo mananampalataya? Ibig sabihin, humihina na ba yung pananampalataya natin dahil wala tayong title? Sa mga kamag-anak ba? Nandun ba ka nag-depende yung pananampalataya natin? Ibig sabihin yung confidence natin sa buhay, sa Diyos. Sa padrino ba? Siyempre, pamilyar tayo sa mga tao na kapag ka nahuhuli ng pulis o kaya nahuhuli ng MMDA, may mga times may pinatawagan, doon ba tayo nakadepende? Ano ba? Doon ba nakadepende pananampalataya natin? Ang higit sa lahat, kadalasan, yaman ba? O kaya may minana ka ba? Doon yung pananampalataya natin. Hindi ba natin nakikita yung pananampalataya natin? Naka-depende rin. Most of the time, yun na nakakalimutan natin sa buhay. Yung pananampalataya natin dapat nakadepende rin. Kaya nga tinanong dito ni Jesus, nasaan ba ang pananampalataya mo? Kung ikaw ba yung nasa bangka, ako nasa bangka. Pag-usapan natin dito, tayo nakasama ni Jesus na sa bangka. Wala ba tayong pananampalataya? Hindi kaya gigising si Jesus sa tayuway ng bagyo pagka nabasa na siya o kaya pag nakalog na yung mundo niya doon kasi natutulog siya. Hindi kaya siya magagalit kapag hindi natin siya ginising kasi nalibog tayo. Alam ba ng Ama na pwede mangyari sa atin na mamatay tayo sa gitna ng bagyo? Kaya nga tinanong ni Jesus, nasaan ang pananampalataya mo? Where is your faith? Baka sa mga bagay na sinabi ko kanina, nandun yung pananampalataya natin. Ibig sabihin ba, kapag may dumating ba na problema, mas una nating iniisip kung ano yung mawawala sa atin. Hindi natin iniisip kung sino yung kasama natin. Sa buhay na to, mahalaga yung mga bagay na yun. Pero may pinakamahalaga sa lahat, ayon sa salita ng Panginoon. Ayon sa salita niya. Nasaan ang pananampalataya? Na kay Jesus ba o sa mga bagay ng mundo natin? naman na nakikinig sa vlog na to or either podcast na ito, kaya po siya na maghari Lord sa puso niyo. Nawa Panginoon kayo mag-reveal ng mga bagay na meron sa puso namin. Baka hindi kami Lord nakadepende sa iyo. Baka
hindi kami nakaasa sa inyong pangalan, sa aming Panginoon. Hindi kami nakadepende kami. In a sense, Lord God, na baka yung puso namin is hindi tama talaga. Tulungan mo, Lord, kami na ilipat namin yung pangalaman. Kaya sa pagkakataon ko, tulungan mo po ang taong ito na dumadaan sa problema. Hindi pa tulad pa na nakalatan. Bakal may nagtulog yung buhay niya. Alam ko po, Lord, sa gitna ng problema, dahil natulog ako hinihilog ng mga bagay na nagbibigay ng kaba at pag-aalala sa ito. Nawa, Panginoon ko sa mga mag-hari sa buhay niya. Kapatid ko ito na nasa Pilipinas. Salamat at narinig mo ang salita ng Panginoon mula sa Luke 8:20-25. Maaari mo itong basahin at isa puso at isa-isip lagi. Muli, ito ay isang pagkakaalala